Meron akong death squad. He did not know what he was talking about or he was lying. Daan-daan, libo-libo ang na-violate ang human rights. Tama? Okay naman si Sara para sa akin. Parumbado daw, bastos, di ba? Walang respeto. Di ba dati nang ganun yun? Na kung hindi dahil sa tatay mo, wala naman Sara Duterte. Real talk tayo. Agree ako sa sinasabi ng iba na you are not your father. Kaya huwag ka magpareha sa tatay mo. Be you po. Kailangan mo daanan lahat ng persecution na to. Bakit? Eh, yabang mo eh. Mayabang ka eh. Kung mas nakakala mo kung ano na nagawa mo eh. When in fact, your popularity are mainly there because of the greatness of your father. Introducing Jordan Sebastian, the former stage actor turned PGMN host who's capturing hearts and minds with his magnetic presence and sharp insights. Jordan delivers storytelling, charisma, and humor that keep audiences hooked. Now a bold broadcaster, he tackles every topic with fearless energy, making him one of PGMN's most dynamic voices. Before we begin, we just noticed that 95% of our viewers are not subscribers. Guys, we're here for the long haul. We're not just some, fly-by-night content creators. We're here to give you consistent, dynamic, creative, compelling, organic, real, raw content. If you like what you're seeing so far, please subscribe, hit that notification bell, and help us bring down that number to 75% by the end of the year. Thank you. Sa lahat ng naniniwala pa sa demokrasya ng Pilipinas, mga sira-ulo tayong lahat. Bakit? May demokrasya pa ba? By the very word democracy, what does it mean? It means that we believe in due process. We believe in the importance of human rights. We believe in the electoral process. Tama ba? Yan yung mga factors that determine democracy. O kamusta naman? Meron ba talaga? Healthy ba ang demokrasya? Magiging maayos lang ang demokrasya natin kung yung mga political powers natin at ang mga mamamayan ina-uphold ang democratic values ng republika. Ginagawa ba natin yun? Isa-isayin natin. Sino-sino ba yan? Mga political powers na yan? At mga naniniwala at binaback-upan sila. Unahin natin, mga liberal. Mga liberal. Mga kaibigan kong liberal. Naiintindihan ko naman kung bakit kahit ngayon, lantaran yung violation ng due process at saka ng human rights, hindi nyo masuportahan o labanan yung mga gumagawa nito. Yung mga lumalabag laban dito. Naiintindihan ko, bakit? Paano? Nung panahon nung mga Duterte, daan-daan, libo-libo ang na-violate ang human rights at due process. Tama? Tama naman. Sino mga promotor nun? Mga Duterte. Meron akong death squad. Sino mga nag-back up nun? Mga followers nila. So, naiintindihan namin. Kayo mga DDS ba, naiintindihan nyo kung bakit hindi kayo binabackupan? Kahit na merong violation dun sa human rights, sa due process, sa nangyayari sa Quadcom, hindi kayo binabackupan ng liberal. Ako naiintindihan ko. Kasi kayo yung promotor nun Kayo yung nagsaya nun Di ba? Binaliwala nyo rin Hindi kayo nanindigan para sa human rights at saka para sa due process. Ngayon, ito lang tanong ko sa mga liberal. So, nag-iingay lang kayo against due process and human rights violation kung kayo yung inaapi or kung yung binaback-upan nyo ang naapi. So, in a way, pinapaglaban nyo lang talaga ang demokrasya nyo kapag binaback-upan ng leader nyo. So ano ibig sabihin nun? Personality politics rin. Di ba? Baka totoo tayo. Meron kayong leader,
In fact, napabilib nyo ako sa totoo lang. Ay, yung tumakbo si Leni Robredo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Diba, tumakbo for the first time. Yung working class, yung pinakamaraming pera, nag-rally, nagsama, nag-unite. May pink revolution. Ang dami nyo nun. Nag-isa kayo. Nanindigan kayo. May pinaglaban kayo. Tapos nung natalo, ano nangyari? Uy! Biglang ano na. Nangyari sa Angat Buhay. Di ba? Foundation na revolutionize, democracy and people's movement. Nangyari. Wala. Bakit? Biglang tumakbo na lang ng local government yung leader nyo. Kasi sure win doon. Ano nangyari? Tapos ngayon, nakaluklok yung pinaka-ayaw nyo. Tikom kayo. Tahimik kayo. Nyari. Yun yung mga liberal. Ngayon, pag-usapan natin yung mga DDS at tinatawag na mga loyal Dutertards. Okay? Ako, gaya nung CJ, yung isang anchor natin sa PGMN, hindi lang naman ako naniwala dun sa Sara Duterte. Ang pinaniwalaan ko dun, yung policy, platform, and program of peace and order and sustained continuous prosperity for the Filipino people. Ang sa tingin ko, binoto ng mga UNITEAM tsaka mga DDS, yung continuity, yung unity. Naapi si Sara eh. So anong gusto nyo? Anong gusto nyo? People power. People power, hindi na ba tayo natuto? Nung nag-people power 1 tayo, that transition into one of the worst decade of governance. Oo na. Mabait na si Cory kung mabait. Santo na kung santo na. Pero competent ba't magaling ba? Naayos ba? Umunlad ba yung bayan with the promise of democracy because of people power? Hindi rin naman eh. O, nag-people power 2. Sino tinanggal sa people power 2? ERAP, tinanggal nyo. Tinanggal natin. Ano nangyari? Pinalit natin, GMA. Si Lau Garci. I am sorry. Yung pinalit natin. Oh, masaya ba tayo doon? Anong gusto nyo ngayon? Dahil inaapi yung natin, yung madam natin, yung vice president, inaapi. Anong gusto nyo? Kudita. Ganon, kudita. Ay nga rin nagkukudita ang Pilipinas. Hindi ba bumabaksak yung economy? Nagtatakbuhan yung mga negosyo, yung mga investors? So balik ulit tayo sa dark ages? Eto na nga, umuusad na tayo eh. Yun yung gusto nyo. Yung mga nagtatawag ng people power at kudita, halata lang, hindi pa tayo nagmamature bilang mga mamamayan na may so-called demokrasya. Okay naman si Sara, para sa akin. Sabi nila, barombado daw, bastos, di ba? Walang respeto, bratinela. Time out. Di ba dati nang ganun yun? Nagbago ba? Hindi na nagbago eh. Ibig sabihin, dati nang ganyan yan. Okay, so good. Okay, mga DDS. Okay, dati nang ganyan yan. Okay, tanong ko lang. Talaga bang ganong kagaling at ganong ka-aligned si Sara Duterte sa tatay niya? Real talk tayo. Unang-una, hindi ba mayor pa lang yan? Ang kaaway na niya? Hindi mga komunista, hindi mga warlords, kasi naayos na ng tatay niya yun eh. Sino kaaway niya? Sino inaaway niya? Di ba pamilya rin niya? Sinusuway niya lahat ng sinasabi ng tatay niya. Tama ba? Ako lang ba ito, Ang alam ko sinabihan siya, huwag siya muna tumakbo. Hindi ka pa ready dyan. Ng tatay niya. Anong ginawa niya? Tumakbo. Kahit hindi pa tapos yung term niya, kahit na hinalal siya bilang mayor, inaatupag niya at ginagawa niya, nagkakampanya sa buong Pilipinas para sa national bid niya. Ano pa yung isang away na meron sila nung pamilya niya? Galit na galit siya kay Bongo. Yun yung trusted, na pinaka-trusted nung tatay niya. Tama ba? So, nag-aaway kayo nung pinaka-trusted ng tatay mo. Na kung hindi dahil sa tatay mo at saka yung trusted niya, wala naman Sara Duterte. Tama ba? Real talk tayo. Ang sinasabi ko lang is ganito. Is Sara the best bet talaga? Possibly. Pero ito rin lang gusto ko pag-isipan ng mga DDS. Number 1, nung naging mayor siya, in-elevate ba niya from his father's reign? In-elevate ba niya yung Davao o na-maintain lang?
Kusapin yung mga taga Davao. Hindi peace and order dapat pag malaki niya. Kasi peace and order, yun yung sinetap ng tatay niya. So dapat sa kanya, na-prosper niya, napaunlad niya yung mga negosyo way more than sa tatay niya. Kasi nung time na yun, mayor siya, nag-reign yung tatay niya. Ang tanong niyo, hindi na ako. Tanong niyo na lang mga taga Davao kung umayos ba yung mga negosyo, yung government service, o mga ganon. Tanong niyo. Okay, pangalawa. Sinasabi niya, she's a good judge of character. Ito ang tanong ko. Good judge of character. Narinig ko yung recently sinabi niya. Good judge of character. Wow! Inamin mo nga nabudol ka. So paano ka may good judge of character? Aminin mo. You have a lousy judge of character. Back then sinasabi ko wala nang pag-asa, walang kwenta to si Sarah. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, agree ako sa sinasabi ng iba, na you are not your father. Kaya huwag ka magpareha sa tatay mo. Be you po. What do I mean? Ako naniniwala ako, sa totoo lang, kailangan mo daanan lahat ng persecution na to. Bakit? Ay, yabang mo Mayabang ka kung mas nakakala mo kung ano na nagawa mo When in fact, your popularity and followers are mainly there because of the greatness of your father. Pinipersecute ka? Tanggapin mo. Mali yung pinili mo Bakit kami, yung mga mamamayan, dahil sa gulo nyo, ang maapektuhan sa mali na ginawa mo? Magpakulong ka para matuto ka rin. Kasi ang alam ko yung mga nakukulong, parang si Gandhi, Nelson Mandela, hinimog sila, binago sila, hinumble sila, naging wise sila. Parang si parang Robin. Diba? Dati gago-gago lang yun Ngayon, may senador. Diba? Pero hindi naman foolproof yun. Kung makulong ka, okay na. Parang si Delima kasi parang hindi rin nagbago Ganun pa rin si Delima Uy, ate! Kulang ba? Okay, balik tayo. So, sa akin, accept the persecution. You made a mistake. Follow the rules of law. Akuin mo. Rigorous accountability. Yan yung tatay mo Yung tatay, nung pumunta na Quadcom, sabi, akin lahat yan! Ako! Ang malalagot! O di ikaw rin malagot! Ikaw rin malagot sa sinabi mo, inamin mo, na nabudol ka! Next episode naman, pag-usapan natin yung mga kasi hindi natin papalusutin. Lahat sira ulo, lahat baliw. Okay? Lahat! May tama dito sa mga naniniwala sa demokrasya. Wala po tayong demokrasya. Meron tayong demo crazy!